Sobrang plastic ni Sharon, yung parang... Sila ang number 1 hater kay BBM last time eh. Kung naalala niyo mga video circulating including their daughter. I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. They were so against BBM. And for her to say that last night kay BBM, kaplastikan yun. I'm happy to be here, sir. And sir, I'm only one vice president then. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Tamang piliin ni Gabby na piliin si Grace Ibunan, mga panahon na yun. Oo. Dahil kung naging asawa niyo ngayon yan, o ayan. Iiyak na naman si Shawi kasi nabash siya matapos halikan ni Judas. Si Sharon yung typical na artista na nalaos and she did not laos gracefully. The one and only Inday Sara. I just congratulated her because napakaganda ng Davao. From the moment I arrived, sabi ko malinis na ito noon, maganda na. Bakit tayo mas gumanda? We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father even decided to run. But I've always admired her because she's really been a good mayor. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for supporting Davao City and thank you for making everybody happy tonight. Kahit laos na siya, ang natitira niyang stardom ay gagamitin niya para mambola ng mga Pilipino to vote against Inday Sara. Ako, naaawa ko kay Lenny. Sa totoo lang ha, gagamitin nila si Mama Lenny ng bonggang-bongga. Una, Tita Shawi, there will be no Marcos Sara kung hindi pumayag si Sara. It was Inday Sara who was sought to be part of the unity. Siya yung hinanap, siya yung kinausap, siya yung pinakausapan. Kung hindi pumayag si Inday Sara, may tulog si Bongbong Marcos. Sigurado yan. Baka iba ang presidente natin ngayon. Baka si Lenny, sa totoo lang. Baka si Lenny. And I think for president, mas feisty yung support base ni Lenny. And if it's going to be Lenny and Bongbong, mahirapang manalo. Siguro pwedeng manalo si Bongbong, pero it's going to be very, very difficult for him na manalo. So magkaniwanan lang tayo, Tita Sharon. Ganyan. Okay. Doon naman sa punto na, hindi, wag nyo nang pansinin yan si Sharon kasi artista yan, parang mahilig yan sa etchos-etchos. Well, artista ka, pero influential ka. Kaya meron kang league of fans eh, di ba? Kaya nga meron kang Sharonian. At itong mga Sharonian mo are going to believe you no matter what you say, no matter how ridiculous it is. You have an influence. And if that is your stand, you're going to influence the mind of your Sharonians. Hypothetical question, what if BBM Kiko ang tumakbo ng 2022 election and Lenny Sara ang nagtandem? Who would win? Lenny Sara. Lenny has solid 15 million votes. Inday Sara has very strong Duterte-based support. Undoubtedly, Lenny Sara. That would have been, a history. Kaso nga lang kasi parang sinasabi ng mga, political strategies, wala pang babae-babae tandem na nanalo. Well, that might be the first, that could have been the first time. So anyway, todo-todo etchos tong si Sharon Cuneta doon sa gabi na yon, maybe because meron siyang TF, kaya ganun siya. But take note Kiko Pangilinan was there, no? Nandoon, nanonood sa gilid. Mukhang tukmol. Oo. Kaya nga di ba sabi niya, there is only one vice president for me. And That's my date tonight. Gusto maging first lady ang puta. Well, yun naman talaga yung plano niya, kaya niya pinakasalan si Kiko eh. Ano to? Pangarap niya maging first lady. Kahit artista ka, you do not make this tongue-in-cheek political comment na hindi pinag-isipan. Ikaw, Paolo, nakita mo siya. Anong mo? Yung ganun yung eksena niya. Buti na lang talaga kasama namin si Grace Ibuna kagabi. Sa mga hindi po nakakaalam kung sino si Grace Ibuna. Sino ba si Grace Ibuna? Ex ni Gabby Concepcion. So si Grace Ibuna, yung jowa ni Gabby after Sharon. So, syempre, si Sharon, wala na siyang chance of reconciliation kasi nakipag-jowa na si Gabby Concepcion kay Grace Ibuna. Dapat ang politics, just be sport, wag maraming laro. Kung ayaw sa'yo ng tao, just accept and quit the run and run again until you win. Be sport and kind, sabi ni Heidi Ching. Well, ang problema kasi, thick face talaga ang mga politician eh, no? Thick face talaga ang mga politician. Stick talaga tong si Sharon. So, actually, plastic.
expected mo naman yun na parang, oh sige, you're extra nice, you're extra plastic, yung parang ayaw mo, pero smile-smile ka lang, nakikisama ka. Pero Bex, yung if you're gonna go above and beyond sa kaplastikan, Yeah. 'di ba? Pagkatapos, nung panahon ni PRRD, talagang sobra ka tapos PRRD. Pag ganun pa siya noon, parang, Bex, wag ganun. Ask ko lang, bakit biglang ayaw ni Shawi kila PRRD at VP Sara? Ang alam ko dati, okay sila. What happened? Di ba si Inday Sharon yan? Sharon yan si Inday Sharon yan si Inday Sara. So ngayon, siguro, baka nag-audition din to si Kiko na maging Vice President. Hindi tinanggap. Brat yan si Sharon, ikot kayo sa Tomas Morato. Lahat gusto niyang properties doon. Pag di ibenta sa kanya, binabraso niya agad. Nanira kayo sa tao. Sabi ni, sino sinisiraan namin, si Sharon? Ba't namin Ba't sisiraan namin siya sisiraan? Dinidescribe lang namin yung ginagawa niya. Hindi namin kailangan siraan si Sharon. Siya mismo nagsira sa sarili niya kagabi. Sa itsura? Sobrang plastic ni Sharon. Yung parang, Sila ang number 1 hater kay BBM last time eh. Kung naalala niyo mga video circulating including their daughter, they were so against BBM. And for her to say that last night kay BBM, kaplastikan yun at hindi namin yun kailangan siraan. She said it herself. Dinidescribe lang namin kung paano siya naging plastic. correct, oo. Hindi maganda ang manira ng kalaban para lang manalo ka at gustuhin ka ng tao. Hindi magandang maging kawani ng bansa kung masanay manira dahil lang sa posisyon. Sabi ni Ma'am Heidi Ching. Ma'am Heidi Ching, yung gusto mong friend, ang bait-bait niya. Correct. Oo. Ma'am Heidi Ching, alam mo, ikaw yung gusto naming friend. Ikaw yung papalahanan mo kami parati na. A friend to be. Oo. We need that in our lives, no? Kasi salbahe kami, mami. So sa tingin niyo po, tatakbo si Kiko under Risa. Di ba nanood kayo ng live ko last time? Platado na nga daw. Yun ang umuugong na kwento. Ang susuportahan ng Malacanang ay kung sino ang susuportahan ni Leni Robredo. Kung si Leni makukonvince nilang tumakbo, edi si Leni eh. Kung si Leni may i-endorse na someone else, yun pa rin ang susuportahan ng administrasyon. So that is how they are going to forge the Unipink. Ganun yung game plan nila. Compress na si VP Inday, makipagplastikan din kaya siya kay Inday Sara. Plastic ka siya. At saka, tama ang choice ni... Tama ang choice ni Gabi na piliin si Grace Tingnan mo Ibunan. na, pakita ka. Tama piliin ni Gabi na piliin si Grace Ibunan. Mga panahon na yun. Oo. Dahil kung naging asawa niyo ngayon yan, o ayan. Actually, si Grace Ibuna ang nag-zero ng pag-asang nabalikan Shari at Sharon at Gabi. Ayun. Si Grace Ibuna ang nagsintensya ng balikan na Gabi and Sharon. Paano kung hindi mag-endorse si Leni kay Remulla Jovic kasi gusto niya tumakbo talaga. Gusto din niya endorse siya ng BBM admin. Well, that's the problem of That's the problem of the yellows and the pinks. Kasi ang agreement nga daw is the BBM administration will support kung si Leni or kung sino ang susuportahan ni Leni. Ganon. And I think that's a rational decision. Kasi kung susuporta rin lang naman ang BBM administration na ayaw manalo si Inday Sara, doon ako sa merong kayang mag-deliver ng boto. Sa lahat ng mga kandidato, si Leni lang naman ang merong track record na kayang mag-deliver ng boto eh. 'Di ba? So start sila talaga kay Leni. Ako, naaawa ako kay Leni. Sa totoo lang ha, gagamitin nila si Mama Leni ng bonggang-bongga. Pagkatapos, alam mo yun, yung parang Leni is votes for them. That's it, pansit. Yun lang ang halaga ni Mama Leni sa kanya. Pag si Leni, hindi yan nag-deliver ng boto na inaasahan nilang madi-deliver ni Mama Leni, bababuyin rin nila yan. Bababuyin rin na yan si Mama Leni. Iiyak na naman si Shawi kasi nabash siya matapos halikan ni Judas. So anyway, di yun. Ngayon, itong si Sharon, okay, fine. Sige, artista ka eh, so plastic ka, ganyan-ganyan. But along the way, if you are going to turbocharge your kaplastikan, may cost yan. Dapat yung kaplastikan mo, yung smile-smile lang, talaga po, ganyan. Ay, okay po. Dapat ganun lang. Dapat yung Sara Geronimo level lang na, na you look so kind to everyone. Walang masamang tinapay sa'yo. Gayahin mo si Sara Geronimo.
I'm not saying that Sarah Geronimo is plastic. But if you want to be nice, you play the kind of kindness that Sarah Geronimo is doing. Ganon, yung wala siyang inaaway. Wala siyang ano, di ba? Tapos ganon siya ever since. Ma'am, ako ma'am, di po nagagalit. Basta siguraduhin ko, ang galit ko, may dahilan. Lalo pat, galit ako sa mga abusado at mapang-api. Correct, perfect ka talaga, Miss Heidi Ching. Parang nakalimutan ni Sharon, no? Na parang, girl, ano pala yung anak mo? Yung anak mo sobrang feisty. A day before the May 2022 election, galit na galit si Kaki Pangilinan. And she's never gonna have Bongbong Marcos as her president. Hindi niya ire-regard si Bongbong Marcos as her president. Anong masasabi mo doon? Did you say the same thing to Kaki? Mali your choice, no? 'Di ba? Dapat nag-BBM ka na. Eh di ngayon, binabash ka every time na kain suka kami, binabash kami. Tandaan nyo sinong kasali ni Sharon at Gabi. Si FM at ang nanay ni Sharon, isa sa Blue Lady ni Imelda. Loyalist ang kulay niyan, sabi ni Kuya Gado. Totoo, yung nanay ni super loyalist talaga yon. And I think si Sharon, yung pagiging diva niya is heavily influenced by Imelda. Mga show nga talaga, no, kada sirang ginawa nila kay Inday, lalo lang nila pinapalakas ang simpatya at pagmamahal ng tao sa kanya. They are the ones digging their own grave, sabi ni Isa Castillo. Totoo. So anyway, itong si Sharon. Ang problema kasi kay Sharon, alam mo yung typical na artista takot malaos. Ganon si Sharon eh. So every time siguro na merong eksena, she looks at it as an opportunity para maging relevant. Madaming artista na nalaos. Hindi na ganon ka shining yung kanilang stars. Hindi na sila ganon ka sikat. Nalaos talaga sila. Si Sharon yung typical na artista na nalaos. And she did not laos gracefully. Yung parang naging desperate. Naging desperate yung pagkalaos niya. So, nakakaawa si Sharon. Tapos yung dynamics niya with Casey, yung parang, yung nasundan ko kasi yung parang awayan ni Casey at saka ni Sharon. Alam mo yung dating sa akin, si Sharon, parang ayaw niyang ma-upstage siya ng anak niya. Ganon. Nasira siya lalo dahil kay Kiko. Yes, parang si Casey lang talaga ang nag-intindi sa kanya. Oo. Kasi parang sa relationship nila, parang si Casey yung nanay. Eh ano naman kung mayaman, ang importante sa laos si Sharon. True. At masakit yan sa kanila. Masakit yan kay Sharon. Sabi ko nga kanina, di ba yung Sharon, di ba naging parang part ng vernacular natin yung Sharon? Oh, magsha-Sharon ka na naman, ganyan-ganyan. Yung Sharon is equivalent to yung nambuburaot ka, di ba? Yung may handaan, tapos magbabalot ka ng handa, di ba? Di ba? Oh, parang equivalent siya ng pagiging buraot. Yung shameless ka na buraot, may birthday yan, ganyan-ganyan, tapos pa Sharon naman, tapos mag-uuwi ka ng handa. Ganon. So parang yung Sharon is shameless buraot. Mag-uuwi ko ng handa. Parang mag-isipin mo naman yung ibang mga bisita na pwede pang dumating. Ayun. So parang bagay na bagay yung Sharon at saka yung shameless buraot, no? Bagay na bagay. Si Vilma man nasa taas at si Sharon na may right choice palagi. Ay, maganda yan, ha? Si Vilma na nasa itaas, ayan, at si Sharon na right choice. Anyway, so yun lamang po, naisip lang namin na importante nating pag-usapan ang mga hanash ni Sharon Cuneta at huwag nating kalilimutan ang kanyang kaplastikan at ang kanyang kagagahan. Immortalize natin ang kagagahan ni Sharon Cuneta. Huwag tayong maniwala sa kanya. At sure na sure ako na gagamitin niya ang natitira niyang stardom. Kahit laos na siya, ang natitira niyang stardom ay gagamitin niya para mambola ng mga Pilipino to vote against Inday Sara. So ipakita natin dito kay Sharon Cuneta, Bex! Okay? Kahit pinanood namin ng pelikula mo, Inday Sara kami. Okay?